napakainit ng panahon ngayon. Kaya tara, magpalamig tayo sa Baguio. Ayan sila. Si bro ay napag-iiwanan. Kilala ang Baguio bilang summer capital of the Philippines dahil sa malamig nitong klima. Kaya magandang lugar talaga ito para magpahinga mula sa init ng panahon. Bukod dyan, maraming lugar dito ang pinupuntahan ng mga turista para sa magandang view, masarap na pagkain, kabayo na kulay pink ang buhok, at marami pa... Wait, kabayo na pink ang buhok? Grabe, angas na. Matagal na akong hindi nakakapunta dito sa Baguio. As in, batang-bata pa lang ako nung huli kaming bumisita dito. Buti na lang at nagaya yung dalawa kong kapatid. At syempre, isasama ko kayo. Isa sa mga pinaka-nagustuhan ko dito bukod sa malamig na klima ay yung view. Marami kaming pinuntahan na napakaganda ng view na overlooking at kitang-kita ang bawat sulok ng isang parte ng Baguio. Pati nga yung tinulugan namin may balcony na overlooking sa mga katabing bahay. Makikita mo si Mingming on the roof. Mingming on the roof. Yan. Mingming on the roof. Di kita. At si Doggy na kating-kati na sa buhay. Downside lang nito ay yung dami ng paakyat na lugar na nakakahingal, oo, pero worth it naman siguro yun, no? Marami rin kaming mga kinainan na masarap ang mga pagkain. Yung iba sobrang nakakabusog dahil sa dami ng serving at talaga namang worth it subukan. Sa tagal ko nang hindi napupuntahan itong Baguio, marami nang nagbago dito. Sobrang laki ang iniudlad dito kaya mas dumami ang mga lugar na pwedeng puntahan. Excited akong ibahagi sa inyo ang experience ko kaya tara, umpisahan natin sa commute. Maraming pwedeng paraan para makapunta sa Baguio. Ginawa namin, nag-bus kami kasi ito ang pinakatipid ayon kay Kuya. Nga pala, shoutout sa dalawa kong kapatid sa pagsagot sa trip na to. Soon, ako naman ang sasagot sa trip natin. Pagsakay namin ng bus, una kong napansin ay yung legroom. Kaya ako to binanggit kasi napaka-importante nito kapag babiyahe ka ng malayuan. Isipin mo na sa 4 na oras, masikip at parang hindi na masyadong makagalaw ang mga binti mo. Diba hassle? Dito naman, napakaluwag at pwedeng-pwede kang humiga sa sobrang luwag ng legroom. Halos yun nga yung ginawa ko sa umpisa ng biyahe, natulog. Freebies check! Meron silang water bottle, tsaka biscuit. Nice. Solid pare. Dahil 4 na oras ang biyahe, wala akong nagawa kundi pagmasdan ang mga tanawin mula sa bintana. At tiyak na hindi ako na-disappoint sa mga nakita ko. Habang nagmamasid ako, di ko na namalaya na nakarating na kami sa Baguio. Ay, sa wakas, nakarating na din sa Baguio. Uy, grabe, sports car, sheesh! Uy, Spider-Man, ikaw ba yan? Saan na kaya kami pupunta nito? O nga pala, pa-check-in na kami. So, 3 araw kami dito sa Baguio at ayun, first time ko ulit makapunta dito ever since nung bata pa lang ako. And then, buti na naisipan ni Kuya na magbakasyon dito sa Baguio. Saglit lang kami nagpahinga nito at paalis na rin kami papunta sa unang location. Nandito kami ngayon sa Igorot Stone Kingdom at nagbebenta sila dito ng strawberry tao. Bumungad sa amin sa pagpasok namin ay yung kabayo na kulay pink ang buhok. Ewan ko ba kung bakit ito yung una ko napansin. Kakaiba lang kasi para sa akin na may kabayo na kulay pink ang buhok. Meron din silang aso na St. Bernard yung breed. Pwede ka magpa-picture sa kanya. Minsan nagsasalamin siya. Ganyan.
Meron deeper meaning dito sa Igorot Stone Kingdom. Isa tong parang shrine na showcase yung culture ng mga Igorots. Meron nga dito sumasayaw na naka-Igorot attire. Nakaka-appreciate lang na nagkaroon kami ng time to step away from the city life at pumunta dito to appreciate the culture beyond sa understanding sa alam natin na kultura. Buti na lang at hindi maulan ngayon. Alam mo yung mainit, pero malamig. Ganun. Siguro tinatamaan ako ng antok dyan, pero ang ibig kong sabihin ay mainit dahil sa sikat ng araw pero malamig yung hangin. At speaking of antok, ito ako habang papunta kami sa susunod na location namin. Boom! Bagsak! Hindi naman nagtagal at nakarating na rin kami sa susunod na location, sa Strawberry Farm sa La Trinidad. Alam niyo ba na sa malamig na klima lang pwede magpatubo ng strawberry, kaya hindi niyo to makikita sa Maynila. Sakto lang din yung dalaw namin kasi strawberry picking season ngayon. Matapos namin bumili ng souvenirs, dumaan kami sa Burnham Park para magpahinga saglit. At dahil ginabi na kami dito, kailangan na namin mag-dinner. Kaya pumunta na kami sa pinakamalapit at very popular na restaurant, ang Canto Bogchi. Sa pagkakaalam ko, ang tanging binabalik-balikan dito sa restaurant na to ay yung pork barbecue ribs. Sasabihin ko na sa inyo na napakasarap ng mga pagkain dito. Sa sobrang sarap na mga pagkain dito, hindi ko na siya masyadong na-vlog. Nakapag-vlog lang ako nung ubos na. Grabe, binagyo. At dahil hindi na ako nakapag-vlog masyado, ikakat ko na lang sa susunod na Lamig. Parang kang naka-aircon sa buong sa bawat parte ng Baguio na pinuntahan mo. Yun, hindi ko na ulit naranasan kung gaano kalamig dito sa Baguio. So ngayon, this is our day 2. Madami ulit kaming pupuntahan mamaya. Excited ako. Sa mga panahong to, ang masarap gawin dito, magkape. Ang sarap talaga humigop ng mainit na kape sa malamig na panahon. Talagang pasok na pasok to sa taste ko. At speaking of taste, papunta na kami sa isa pang sikat na restaurant dito sa Baguio. Pagdating namin dito, buti na lang at wala pang pila kaya pinadiretso kaagad kami sa table. Ito kasing The Good Taste Restaurant, talagang pinipilahan to ng mga tao. Mamaya may kita nyo kung gaano kahaba yung pila pagkatapos namin kumain. Kung gusto nyo ng masarap na pagkain, malaki ang serving at affordable ang presyo, try nyo dito sa The Good Taste Restaurant kasi lahat ng yan ay check na check. At dahil sa dami ng serving dito, para kaming nag-mix and match kasi naghatian kami sa ulam. Grabe. Kung gusto niyo ng proof kung gaano kasarap dito sa Good Taste, ayan. Haba ng pila. Buti na lang nung pumunta kami dito, wala pa masyadong pila. At grabe, nakatapos lang namin. At sobrang sarap dito sa Good Taste. Solid. With good food and good company, talagang sulit dito sa Good Taste. At dahil nabusog na rin kami, kailangan na rin namin mag-move forward sa itinerary. Pagkababa pa lang namin ng bus galing Manila, ang unang bumungad sa amin ay itong Burnham Park. Lagi namin itong dinadaanan papunta sa kung saan-saan man. Ito at saka yung Session Road. Sayang nga lang kasi ang dami palang activities na pwedeng gawin dito sa Burnham Park. Hindi nga lang kasama sa itinerary, pero may next time pa naman. Since Sunday ngayon, pumunta kami ng Baguio Cathedral para mag-attend ng misa. Habang nakikinig ng misa, hinanda ko na rin yung sarili ko para sa susunod na pinuntahan namin. Dahil yun yung pinaka-nakakapagod na ginawa namin dito. So, nandito na kami sa Mirador Heritage and Eco Spirituality Park. Right off the bat, meron silang provided na mapa na pwede mong picturean para hindi ka mawala kapag nagwa-wander ka dito sa Mirador. Nag-picture po kayo ng map? Sige po, 30 minutes hanggang sa kabila.
Kasi po mag-aawra pa kayo sa gitna. Very Japan ang vibes dito. Maraming bamboo. May panda kaya dito? Bakit pala dito? Grabe. Ayan sila. Si bro ay napag-iiwanan. Siyempre joke lang na hinihika ako nito. Pero baka konting akyat pa. Magkatotoo to. Hindi ako nagkakamali na ito yung pinaka nakakapagod na ginawa namin dito sa Baguio. Pero andito tayo para mag-explore sa mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Kaya para sa akin, okay lang nahingalin. Okay lang din na mapagod. Lalo na magiging okay to pag nakita mo na yung view mula sa itaas. Grabe, worth it talaga yung hingal. Pagkababa namin, dumaan muna kami sa Family Mart para magpahinga at kumain. Matapos niyan, pumunta kami sa Mines View Park kung saan sinubukan ni Kuya yung swerte niya sa wishing well. Naubos lahat ng pera niya. Dali, wish. Madami na siya. Uy, malapit na. Munti Lahat yan matutupad. Ano mo siya shoot? Uy! Sobrang dami niyang binato na barya, siguro naman kahit isa sa wish niya matutupad. Maya-maya napapansin ko ng palubog yung araw kaya hindi na rin kami nagtagal dito at pumunta kami sa Foam Coffee. Ito na ang huling pinuntahan namin kasi bukas ay uuwi na kami. Hindi ko pa rin talaga alam kung paano ko ita-transition to sa susunod na app. So last day na namin ngayon dito sa Baguio. And so far, grabe. Grabe! Hindi ko ma-explain. Pero sobrang kakaiba. Naghihintay na lang kami at pa-check out na kami tapos pauwi na. Miss ko tong Baguio. Promise. Ano ba yan? Next time ulit. Medyo nahirapan talaga akong iwanan itong Baguio. Kasi iba yung lifestyle dito sa lifestyle ng Manila. Mapayapa ang buhay dito at simple lang. Samahan mo pa ng magandang view kahit saan ka pumunta dito. Baguio is a place para mag-relax. At syempre, para i-enjoy ang malamig na klima.